Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Stories Philippines Podcast. Bagong salta lamang si Osang sa bayan ng Marikina. Kasama niya rito ang dalawa niyang anak na lalaki na sina Oscar, edad 20 at si Marco na edad 16. Ang asawa niyang si Magno ay matagal na silang iniwan at sumama sa ibang babae. Kaya naman si Osang sa edad na ang bumabalikat sa lahat ng responsibilidad at nagtutustos sa lahat ng pangangailangan nila mag-iina. Ma, huwag kang mag-alala. Di ako titigil hanggat hindi ako natatanggap sa trabaho. Payag ng panganay na si Oscar. Kumakain sila ng tanghalian. Ako rin, ma. Pwede na akong mag-part-time. Singit naman ni Marco. Ay naku, Marco. Ikaw, asikusuin mo muna ang pag-aaral mo. Ikaw naman, Oscar, baka kailangan mo munang magpahinga sa kakahanap ng trabaho. Abay, tignan mo ang katawan mo. Napapabayaan mo na. Ani ni Osang habang sinasandukan pa ng kanin ng anak. Kung ikaw nga po, ma, hindi nagpapahinga eh. Labada, tayo, nagtataka nga po ako kung paano mo napapagkasya ang kinikita mo sa mga pangangailangan natin. Bayad sa bahay, kuryente, tubig, pagkain. Si Oscar. Nasa diskarte lang yan, mahinang sagot ng ina. Ma, sana hindi na lang tayo umalis sa San Carlos. Kasi mas mura ang upa natin sa bahay doon. Jumper pa ang kuryente. Ang tubig naman, iniigib lang. Si Marco. Hindi nakibo si Osang. Tama naman si Marco. Kaya lang may mga bagay na ayaw niyang malaman ng mga ito. Mga bagay na gumugulo sa kanya ngayon at ang paglipat ng bahay ang naisip niyang solusyon para matakasan yon. Matalim na ang gabi subalit nananatili pa ring dilat ang mga mata ni Osang. Nakikiramdam siya. Nangangamba. Maya-maya pa ay bumangon si Osang. Sumilip sa bintana at sa pagsilip niya ay muli siyang nahintatakutan. Diyos ko! Napantanda ang babae. Bumalik siya sa higaan at nagtalokbong. Parang peste na dumikit sa utak niya ang nakakatakot na imahe ng mga sanggol na nakatingin sa kanya. Ang lahat ay mga nag-iiyakan. Subalit ang tunog ng mga iyak nila ay nakakapangilabot. Magdamag siyang nakatalukbong at madaling araw na nang tuluyan siyang maigupo ng antok. Malalakas na katok ang gumising sa kanya mula sa labas ng kwarto. Kahit inaantok pa ay napilitan siyang bumangon at buksan ang pinto. Oscar! Bakit nabihis ka? Alis ka na naman ba? Ma, kailangan eh. Alam kong nahihirapan ka na. Kaya pipilitin ko makahanap ng trabaho maski hindi konektado sa tinapos ko. Sige, ikaw ba ang bahala? Basta mag-iingat ka. Sige po, alis na ako, ma. Inagkan ni Oscar ang ina niya sa pisngi bago tuluyang umalis. Si Marco naman ay pumasok na sa eskwela. Oras na naman ng pag-iisa at takot. Lalo at naninibago pa si Osang sa paligid nila. Muli na naman niyang naririnig ang mga nakakapangilabot na iyakang iyon. Akala niya sa paglipat nila ng bahay ay matatakasan na niya ang mga iyon pero heto na naman sila. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Bulong niya sa sarili habang tinatakpan ng mga kamay ang dalawang tenga. Biglang natahimik ang paligid. Luminga-linga si Osang. Tila inaabangan ng muling pagpalahaw ng mga sanggol. Subalit, wala pa ulit siyang naririnig. Hanggang sa makita niya ang isang sanggol sa isang sulok at isa pa sa kabilang sulok. At meron pang dalawa sa pintuan, sa bintana at sa iba't ibang panig ng bahay. Ah!
malakas niyang sigaw. Sa muling pagmulat ng mga mata niya ay nakita niyang nakatunghay sa kanya si Marco at pinapaypayan siya. Ma, kumusta ka? Okay ka lang ba? Okay lang ako anak. Uwian niyo na pala? Opo ma, at nakita kitang nakahiga sa sahig. Hindi ko po alam kung nawalan ka ng malay o ano, kaya inilipat kita dito sa sofa. Ang Kuya Oscar mo dumating na ba? Hindi pa po mama, huwag mo nang babanggitin sa kanya. Napailing na lang si Marco sa kagustuhan ng ina. Subalit habang tumatagal ay padalas ng padalas ang pagpapakita at pagpaparamdam ng mga sanggol kay Osang. Kaya naman naapektuhan na rin pati ang paglalabada at pananahi niya. Ma, may gumugulo ba sa'yo? May problema ka ba? Tanong ni Oscar habang nag-aalmusal sila. Bakit iho? Manalamin ka ma. Ang mga mata mo, ang katawan mo. Hindi na maganda. Hindi kasi ako agad makatulog kaya siguro ganito. Ma, magpatingin ka na sa doktor. Si Marco. Doktor? Hindi, walang magagawang doktor. Bakit ma? Halos sabay na tanong na magkapatid. Wala. Sige, kumain na kayo. Mamaya magtatrabaho na ulit ako. Hindi ma. Sa tingin ko po kailangan mo nang magpahinga, ani ni Oscar. Subalit pinilit pa rin ni Osang na makapaglabada at makapagpanahi. Patong-patong na kasi ang mga bayarin nila at naawa na siya sa mga anak niya. Hanggang isang araw, isang magkasintahan ang dumating sa bahay nila. Kayo po ba si Aling Osang? Tanong ng babae. Oo, ako nga, bakit? Noong isang buwan pa ho namin kayo hinahanap. Magpapagawa ho sana kami. Anang ng lalaki. Ha? Pero Aling Osang, willing po kaming magbayad ng malaki. Natanggal lang po ito. Sabay hawak ng babae sa tiyan niya. Niisip ni Osang ang mga pangangailangan nila, lalo na ang kanyang mga anak. Kaya naman sa kabila ng kanyang takot at pangamba ay nagawa pa rin niyang tanggapin ang alok ng babae. Ang muling gampanan ng sikretong trabaho na nagbibigay sa kanya ng malaking pera. Sige, pero hindi natin dito gagawin. Doon sa bahay ng pinsan ko. Wala kasing nakatira sa bahay ng pinsan niya sa di kalayuan. Nasa abroad kasi ito at nagbabakasyon. Sa kanya inihabili ng susi. Mamayang gabi nakatakda niyang isagawa muli ang sikretong yun. Subalit hindi siya mapalagay. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Handa na siyang umalis ng bahay nang biglang sumara ang pinto at umangin ng malakas. Nagising ang kanyang mga anak. Mga anak, magsipasok kayo sa kwarto. Sigaw niya. Ma, anong nangyayari? Si Oscar na napakapit sa dingding dahil sa malakas na hangin. Ma, may bagyo ba? Tanong ni Marco nang mapatingin sa pintuan na umahampas ang lakas ng hangin. Ang ikinugulat ni Oscar ay nang papatingin siya sa labas ng bintana at makitang walang hangin sa labas, na tila normal ang lahat sa labas. May mga taong naglalakad na walang anuman at walang anumang bagay ang ginagalaw ng hangin. Ang kasunod nun ay ang mga pagsulpot ng mga sanggol sa paningin lang ni Osang. Maging ang palahaw ng mga ito ay tanging siya lamang ang nakakarinig. Tama na! Tama na! Sigaw ni Osang. Nakipagpambuno si Oscar sa lakas ng hangin para lamang malapitan ng ina at mayakap ito. Ma, nandito lang kami ni Marco. Pero nandito rin sila. Ayaw nila ako tigilan. Ayaw nila ako patahimikin. Umiiyak na sabi ni Aling Osang. Sinong sila ma? Sino? Nagtatakang tanong ni Oscar. Ang mga sanggol na yan. Sabay turo ni Osang sa mga sanggol na tanging siya lamang ang nakakakita. Ma, walang sila ma. Tayo lang po nandito. Pangungumbinsi pa ni Oscar sa ina. Hindi binitawan ng mga anak si Aling Osang hanggang sa pumayapa ito. Kasabay ng pagkawala ng malay nito ang pagkawala rin ng malakas na hangin. Kinabukasan, napilitan magtapat si Aling Osang sa mga anak niya tungkol sa sikreto niyang pinagkakakitaan. Ma, paano mo nagawa yun? Tanong ni Oscar. Ilang inosenteng sanggol lang nagdusa sa kamay mo ma? Tanong naman ni Marco. Ma, gusto mo ba ng kung sa hindi inaasahang pagkakataon at nakabuntis ako, gusto mo bang palaglag ng nobya ko ang magiging apo nyo? Muling tanong ni Marco. Hindi anak, patawarin niyo ako anak.
Ma, hindi ka lang sa amin dapat tumingin ng tawad, ma. Si Oscar, sinamahan nila ang ina sa simbahan para humingi ng tawad sa Diyos. At pagkagaling sa simbahan ay kusang isinuko ni Aling Osang ang sarili sa batas. Sa loob ng kulungan ay hinihintay ni Osang ang muling pagpaparamdam ng mga sanggol. Inihanda na niya ang sarili. Subalit ilang gabi nang mahimbing ang tulog niya. Hanggang isang araw, napakapit siya ng mahimbing sa mga rehas nang makita niya ang mga sanggol na isa-isang umaakyat sa langit. Patawarin niyo ako, mga munting anghel. Paalam na sa inyo. Bulong ni Aling Osang sa sarili. Sa kanyang paglaya ay naghihintay ang kanyang mga anak. Ma, hindi ka na magtatrabaho dahil nakakuha na ako ng magandang trabaho. Si Oscar. At ma, ako naman po ay sasabitan nyo ng medal sa school. Pagmamalaki ni Marco. Proud ako sa inyo, anak. Pangako, hindi lang ako magiging mabuting ina, kundi mabuting tao na rin para sa inyo at sa kapwa natin. Sabay na niyakap ni na Oscar at Marco ang ina. Thanks guys sa napakagandang pabungad na story natin. Ang kwento tungkol kay Osang at ang kanyang lihim na ginagawa. And ito, may pabati tayo, saglitan lang. From Polar_eyes from Instagram. Ang sabi niya, hello po, good evening. Ask ko lang po kung meron na pong part 2 yung kwento nung Sigbin. Grabe po kasi simula nung nakikinig na ako sa inyo, ayaw ko nang matulog mag-isa. Ayan. Thank you po at tingaalamin dun sa nagpadala nung kwento kung merong part 2. Yun yung diba? Yun yung magkaka-classmates tapos nagpunta sila sa parang probinsya tapos may teacher. Yung may banga, may nakita silang doon. Hindi ko alam kung yun nga yun, ko-confirm natin. And then ito, from Facebook, ni Yelsan. Sabi niya, good evening mga kuyang Stories Philippines podcast. Ayun. Shout out daw. And share ko lang yung horror experience ko last week. Panaginip or bangungot. Maikli lang itong kwento ko pero first time pong nangyari. Habang natutulog ako, nakaramdam ako ng pag-ikot ng hinihigaan ko. Yung parang lasing na biglang humiga. Nakakahilo po. Pagkatapos kong maramdaman ng pagkahilo ay biglang tumaas yung paa ko at may humila sa akin. Mulat yung mga mata ko pero di ako makasigaw ng malakas. Naririnig ko yung mahina kong boses at nararamdaman ko yung kamay ko na mahinang tumatapik sa kasama ko hanggang sa magising akong mag-isa. Tumingin ako sa orasan ng cellphone ko, 3:33 ng umaga. Grabe yung kaba ko. Sana ay hindi na maulit kasi nakakawala ng hininga. Parang nakakapagod. Ayun nga, sleep paralysis yun. Pero ang nakakapagtaka doon, nagising ka ng 3:33 ng umaga. Which is yung sabi nila witching hour nga daw. Anong oras na ba to? Time of recording is 5:12 naman na. Pero ayun nga, sabi nila, mga sabi-sabi, mga pamahiin, tuwing 3:00 daw ng umaga dyan talaga talamak ang mga kaganapan. Mula 12 ng hating gabi hanggang 3:00. Yan daw yung sabi nilang witching hour daw Tapos ayun nga, yan, na-experience ko na rin yan dun sa tropa ko. Kala ko nagbibiro lang kasi gumaganon. Nabubuisit nga ako kasi tawag doon, kala nang titrip yan, natutulog na ako tapos nangangalabi. Yung pala, sabi niya, hoy, binabangungot na ako kanina. Ayun. So, muntik na mamatay, wala kang pake. So, sabi ko, sorry naman. Kasi nanood naman siya ng sa YouTube, yung sa Nook's Top 5 ba yun? Yung may parang video doon na may picture na parang maitim yung mga mata to sa panaginipan daw niya. So yun, ganun talaga, hindi nakakakilos ka pero hindi talaga masyado. And so ingat-ingat lang sa pagtulog at wag matutulog ng busog gaya ko ngayon. Wala pang tulog pero busog. Ayun, thank you po sa pagpapadala. At ito last up natin kay
kay D. Busita, yan, nag-follow up siya. Thank you po sa pa-shoutout. Nakakilig pala kapag ganun. Ayan, nakakilig lang. Mas nakakilig yung boses nung kasama ko last week. Si Kuya Marco nyo. Di ba, nandito siya ngayon. Pero inaantok na eh. Susunod magre-record ulit kami. And then, yun. Ano ba? Kahapon ko lang napakinggan yung podcast, yung 2 latest mong upload. As usual, maganda. Thank you po. Habang nag-work ako, napakikinggan ko at parang may nakikipagkwentuhan sa akin. Yun. Nabusy ako kaya hindi ko kaagad napakinggan. Yun. Thank you po sa pagpapadala ng mga mensahe dito sa ating mga social media. At kung ikaw ay gusto mong padala ng mensahe sa social media natin, yan, nandyan lang sa mga description sa ating show notes. Yan, lahat ng link nandyan, Facebook, Instagram, Twitter. Padala lang po kayo. And maraming salamat at balik na tayo sa ating mga kwentuhan ngayong episode na ito. Dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Nagising ako isang gabi dahil sa ingay ng asong kanina pa umaalulong. Hindi ko alam kung kaninong aso yun dahil 5 taon nang nakakalipas buhat ng mamatay ang alaga naming aso na si Tigas. Ginawa itong pulutan ng aming lasenggong kapitbahay. Bumangon ako dahil sa narinig kong mga yabag ng pagtakbo. Mukhang may gulo. Parang maraming tao ang nagtatakbuhan na animoy may bahay na nasusunog. Dahil sa likas na kuryosidad, lumabas ako upang alamin ang nangyari. Ngunit kabaliktaran sa inaasahan ko'y walang maraming tao ang nagtatakbuhan. Bagkus, isang mapayapang prosesyon ng malaking santo ang nagaganap. Puro sila mga kababaihan na nakasuot ng itim na belo. Halos hindi mo makita ang kanilang mga muka. Sa pinakaduloy may isang lalaking nakasuot ng itim. Pilit ko itong kinilala pero hindi ko maanang ang muka. Nang malapit na siya sa akin ay napansin ko ang hawak niyang karit. Tumigil siya mismo sa harapan ko at binato ko ng isang napakatalim na tingin na siyang nagbigay sa akin ng matinding kaba. Hindi ko maintindihan ngunit may kakaiba sa kanyang mga titig. Parang gusto niya akong saktan. Kung may mas malalim pang ibig sabihin ng mga titig na iyon ay hindi ko na alam. Dali-dali kong sinara ang gate at tumakbo papasok sa bahay. Handa na sana akong bumalik sa pagtulog nang marinig kong umubo ang aking lolo. Nakaramdam ako ng pag-aalala sa kanya kaya tumakbo ako papunta sa kwarto niya. Madilim ngunit naririnig ko pa rin ang kanyang sunod-sunod na pag-ubo. Hirap na para bang hindi na makahinga. Binuksan ko ang ilaw ngunit hindi ko nakita si lolo sa kanyang higaan. Bagkus ay isang puting pusa ang nakita ko. Nakabulagta na parang isang tao. Hindi ko alam kung wala na itong buhay. Inanap ko sa paligid si lolo ngunit bigo akong makita siya. Doon ko napagtanto na matagal nang patay ang lolo ko. Ilang taon na siyang patay kaya baka guni-guni ko lang yun. Natawa ako sa sarili ko. Kung ano-ano na ang naririnig at naiisip ko. Lumapit ako sa kama para bugawin ang pusang hindi gumagalaw. Kinuha ko ang walis tambo sa gilid upang ipambugaw dito. Tinusok-tusok ko yung bandang tiyan niya pero hindi pa rin gumagalaw. Inilapit ko ang mukha ko upang tignan kung humihinga pa. Pero nagulantang ako nang bigla itong tumalon papunta sa akin at kinagat ako sa mukha. Ramdam ko ang mga kalmot at maging ang pagdiin ng mga pangil ito sa aking laman. Sigaw ako ng sigaw ngunit wala akong naririnig na boses. Buong pwersa ko itong hinila at ihinagis. Tumalsik ito malapit sa bintana ngunit parang walang nangyari. Dinilaan lang nito ang mga dugo sa katawan. Hinabol ko ito ng walis ngunit tumalon ito sa bintana at tuluyan nang nakatakas. Kinapa ko ang aking muka sabay tingin sa mga kamay. Punong-puno na ngayon ang sariwang dugo. Nanginginig ako sa takot. Lumabas ako ng kwarto ni lolo upang tawagin ang aking mga magulang pero hindi ko sila makita. Nang biglang mapansin ko ang paggalaw ng doorknob sa aming pinto. Para bang may kung sino na pilit itong binubuksan.
nagsimula nang bumilis ang tibok ng aking puso. Ramdam ko ang malakas na pagkabog nito. Natatakot ako dahil maras ang ginagawang pagbukas. Hanggang sa tumigil na ito. Ilang minutong katahimikan, hindi pa rin nawawala ang kaba sa aking dibdib. Hanggang sa maalala ko ang pinto sa likod ng aming bahay. Nanlaki ang mga mata ko at saka nagsimulang tumakbo papunta roon. Nanginginig ang mga tuhod ko nang makita ko yung bukas na bukas. Ramdam ko ang malamig na hangin mula sa labas na pumapasok doon. Hanggang sa marinig ko sa likuran ng malalim na boses ng isang lalaki. Oras mo na. Sabay sakal sa akin mula sa likuran gamit ang isang lubid. Pilit kong tinatanggal ang lubid na nakapulupot sa aking leeg ngunit sadyang napakalakas niya. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking luha. Tinanong ko ang sarili kung oras ko na ba talaga. Hindi pa ako handa. Hindi ko pa kaya. Kung nooy una nakakapanlaban pa ako, unti-unting nauubos ang natitira kong lakas. Hanggang sa tuluyan akong maubusan ng hininga at bigla na lang nablangko ang lahat. Nagising akong habol-habol ang hininga. Pawis na pawis at pilit na inaalis ang masamang bangungot na naranasan. Umiiyak akong nagpapasalamat na panaginip lang ang lahat. Buong akala ko'y katapusan ko na. Para kasing totoo ang lahat. Bumaba ako upang uminom. Uhaw na uhaw ako at sobrang pagod. Hindi ko alam pero parang naglakbay ako ng napakalayo. Pagbaba ko pa lang ay napansin ko na ang maraming tao sa sala. May ibang namumukhaan ko at may ilang hindi ko kakilala. Hindi ko tuloy maiwasang tanungin ang sarili ko kung bakit ang dami naming bisita. Hanggang sa mapansin ko ang matinding liwanag na nanggagaling sa aming garahe. Nagtungo ako roon at nagulat ako dahil sa isang puting kabaong. Sino ang patay? Bakit hindi ko alam? Muli ay nakaramdam ako ng matinding kaba. Nilapitan ko si mama na nooy may kausap na matanda. Bangungot, bangungot, sabi niya sa kausap. Tumingin ito sa kabaong habang umiiling at naglinya ng, kung oras mo na talaga, oras mo na talaga. Sino ang binangungot? At bakit parang namumugto ang mga mata ni mama? Si kuya? Si papa? Si ate? Si bunso? Sino? Nang tignan ko ang laman ng kabaong ay labis na gumuho ang aking mundo. Ako ang laman nito. Sa tuwing mayroon tayong mahal sa buhay na namamaalam, nakakaramdam tayo ng lungkot at bighati. Yung tipong hindi natin tanggap ang kanilang pagpanaw. Mayroong masyado pang maaga upang mamaalam. O kaya na may mga bagay tayong hindi pa nasasabi o nagagawa para sa kanila. Naroon yung pagsisisi na sana pala nasabi mo na ang mga nais mong sabihin noon pa. Noong may pagkakataon ka pa. Pero ano kaya ang pakiramdam ng mga mahal natin sa buhay sa kanilang paglisan? Malungkot ba dahil tapos na ang kanilang oras sa bundong ibabaw? Masaya dahil makakapiling na nila ang buong may kapal? O di kaya'y nagdadalamhati dahil may iwan nila ang kanilang mga mahal sa buhay? Marahil ay isa lang ang makakasagot ng mga katanungang iyan. Ngunit marami na rin sa atin ang nakaranas na dalawin ng kanilang mga yumao. Merong habang nakaburol pa at meron ding mga pagkatapos ng ilibing. Kadalasan ay sa panaginip sila nagpapakita at isasama kanila sa pupuntahan. Noong mamatay ang aking lolo'y ilang beses nitong dinalaw ang aking pinsang si Gibo. Ito kasi ang pinakamalapit sa aming lolo. Kahit noong bago pa siya mamatay ay si Gibo ang kanyang bukang bibig. Marami siyang bilin at
hindi na wala roon ang aking pinsan. Sige po, wala nang nanay yan. Kaya halagaan yung mabuti kapag wala na ako. Bantayan niyo yung pag-aaral niya para magkaroon na ng engineer sa pamilya natin. Isa yan sa mga huling salitang binitiwan niya bago tuluyang malagutan ng hininga. Habang nakaburol si Lolo ay sama-sama kaming magpipinsan na natutulog sa isang kwarto. Nang sumapit ang madaling araw ay nagising kami sa iyak ni Gibo. Tinatawag niya ang pangalan ng aming lolo habang inaangat ang kamay na para bang may inaabot. Maya-maya pa'y tulog siyang bumangon at dumiretso sa bintana. Mabuti na lang at nakasara ang mga iyon kaya hindi siya napahamak. Agad namin siyang ginising at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Pinatawag na rin namin ang aming mga magulang na noon ay nasa burol ni Lolo. Maging si Gibo ay takang-taka kung bakit gising kaming lahat at nakatuon ang pansin sa kanya. Tinanong ng isa kong tita kung ano ang napapaniginipan niya ngunit wala siyang maalala. Pinatulog na kaming lahat at si Gibo na may kinumutan ng pulang damit. Isa rin sa mga dinalaw ni Lolo ay ang 2 taong gulang kong pinsan na si Anton. Hindi pa matatas magsalita noon si Anton at ilang salita pa lang ang kanyang nabibigkas. Isa na raw ng tata. Tawag niya sa yumao naming lolo. Saktong 40 days noon ni Lolo kaya nagkaroon ng kaunting salo-salo sa aming tahanan. Nang sumapit ang gabi, nag-inuman ang mga nakakatanda. Bandang 10:00 ng gabi, inutusan ako ng papa ni Anton na bumili ng beer sa tindahan. Hindi naman masyadong malayo pero madilim sa aking daraanan. Upang hindi matakot ay nagpasya akong kargain at isama si Anton papuntang tindahan. Pagdaan namin sa dilim ay biglang nagsalita si Anton. Tata! Tata! Ilang beses niyang tinawag ang pangalan ng yumao naming lolo. Nang tignan ko siya ay nakita kong itinuturo niya ang lugar kung saan madalas tumambay ang aming lolo. Sa sobrang takot ay hindi na ako dumiretso sa tindahan at bumalik na lang sa loob ng bahay. Hindi ko mapigilan ang sariling hindi kilabutan sa nangyari. Nang tanungin nila ako kung nasa na yung pinapabili nila, ikunento ko ang ginawa ni Anton. Ang sabi nila, nagdadailan lang ako dahil tinatamad akong bumili. Pero hindi ko nalang pinansin yun dahil alam kong mahirap itong paniwalaan. Sabi naman ni Mama, baka nagpapaalam lang sa amin si Lolo dahil iyon ang huling araw niya sa bundong ibabaw. Nang mamatay naman ang kapitbahay naming si Kuya Randy, nagpakita siya sa 2 niyang pamangkin. Una kay Princess na noon ay 3 taong gulang pa lamang. Sumunod ay kay Nika, 6 na taong gulang. Kwento sa akin ng kababata kong si Ami na kapatid ni Princess. Noong kamamatay pa lang ng kanyang tito ay dinalaw nito ang kanyang kapatid. Namatay si Kuya Randy sa kanyang sariling kwarto ng bandang 9:00 ng gabi. Bandang 10:00 nang magising sa mahimbing na pagkakatulog si Princess. Tito Andy, gigising ako. Ika niya sa utal na paraan. Nang mga oras daw na iyon ay hindi pa nila alam na patay na ang kanilang tito. Nagtaka silang lahat kung papaanong nasabi ni Princess na ginigising siya ng kanyang tito Randy. Samantalang wala naman ito sa bahay nila. Lumipat na kasi sina Ami ng tirahan noon. Maya-maya ay nakatanggap sila ng tawag mula sa isang kapamilya na kasama sa bahay ni Kuya Randy at binalitang pumanaw na nga ito. Nagkatinginan sila kaagad na tinabihan ng pulang gamit ang natutulog na si Princess. Hindi man daw niya gustong matakot sa kanyang tito Randy pero hindi niya maiwasan na kilabutan sa tuwing may isip ang nangyaring pagdalaw nito sa kanyang bunsong kapatid. Habang nakaburol si Kuya Randy ay dinalaw naman ito ang pamangking si Nika. Sa Caloocan nakatira ang pamilya niya dahil doon nagtatrabaho ang kanyang ina na isang midwife. Kwento ni Kuya Romel, kapatid ni Kuya Randy. Huwebes noon at napagdesisyonan nilang mag-asawa na Sabado na lang magpunta sa Marikina dahil may pasok pa ang panganay nilang anak na si Ron. Nangihinayang din ang asawa niya sa kikitain nito sa isang araw.
Pero bandang alas 8 ng gabi habang nanonood ng telebisyon ay may itinuro ang kanilang anak na si Nika sa pinto. Hindi nila ito pinapansin dahil abala sila sa panonood. Maya-maya pa'y naglakad ito papuntang pinto at isinigaw ang pangalan ng kanyang tito Randy. Sinundan ni Kuya Romel ang anak dahil baka mahulog ito sa hagdan sapagkat nasa ikatlong palapag ng kanilang inuupang apartment. Napahinto siya dahil may anino siyang nakita sa madilim na bahagi ng pasilyo. Tinitigan pa raw niya iyon at noong lalapitan na niya ay bigla yung naglaho. "Sino ba yung tinatawag mo?" tanong niya sa anak. "Si Tito Randy po, tinatawag ko." Kinilabutan siya sa binanggit ng anak dahil seryoso ito at walang kaalam-alam na pumanaw na ang tiyuhin. Dahil doon, nagpasya silang magpunta na kaagad sa Marikina ng gabing yun. Sa burol ay napag-alaman nila na bago pala mamatay si Kuya Randy ay bukang bibig nito ang mga pamangkin. Wala kasi itong pamilya at ang mga pamangkin na ang itinuturing na anak. Ang sabi ng iba, ang mga kaluluwang dumadalaw sa atin, personal man o sa panaginip ay may mga mensaheng nais iparating. Nasa atin na lamang kung paano natin ito iintindihin. Meron namang mga nagsasabi na kung meron kang mahal sa buhay na dumalaw sa iyong panaginip at isinasama ka sa kanilang pupuntahan, huwag na huwag kang sasama dahil demonyo ito at nais kunin ang iyong kaluluwa. Ayun guys, so thank you sa pakikinig. Ating na naman napakinggan ng mga kwento ng katatakutan at kababalagahan dito sa Stories Philippines Podcast at lahat ng mga nabanggit sa show na ito, lahat ng description, social media at ang mga yung mga ating pa-shoutout ay nandyan lamang sa ating show notes at inyong ugaliing puntahan at i-click ang mga links na iyan. At maraming salamat po. Muli ako ang inyong host na si Paul at ito ang Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.